pag sinabi mong absolute, ay hindi pwedeng magkamali. Free from imperfection. Sabihin, walang yang error, walang mali. Yan ay perfect. Kaya, ang pagiging omnipotent ng Diyos ay pagiging perfection. Wala namang perfectong church. Walang perfectong pastor, walang perfectong Kristiyano, pero may perfectong Diyos. Amen! Kasi nasa imperfect world ka eh. Pero nasa iyo ang Panginoon, yun yung mahalaga. Silang tatakot. Pagtiwala, usin mong buhay ko, Lord. Transform mong buhay ko. Pangako ng anak, tiwala ka, maglingkod ka sa akin. Gusto mong buhay. Magpapalain kita, babaguhin kong buhay mo, ayusin kita. Pagkakilala ng mga tao, lahat ayusin ng Diyos. Anak ka niya, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo, siya lang ang ating pwedeng pagkatiwalaan. Anytime, pag humingi tayo, hindi tayo tatanggihan ng tayo sa Isaiah 40, verse 25 to 28. Sabi diyan, to whom will you compare me? Ayan, Diyos nagsasabi. Or who is my equal? Says the Holy One. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by my God. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Meron pa? Okay. Kaya pagpalain ng salita ng Panginoon. May Tagalog ba yan? Wala. Okay, Tagalog. Ganda rin yan sa Tagalog. Okay. Kaya nice kong exhort sa inyo ngayong gabi ng ating omnipotent. Omnipotence. Pag sinabi nating omnipotent, yan ay absolute attributes. Pag sinabi mong absolute, free from imperfection. So, pag sinabi mong absolute, ay hindi pwedeng magkamali. Free from imperfection. Sabihin, walang yang error, walang mali. Yan ay perfect. Okay? Kaya, ang pagiging omnipotent ng Diyos ay pagiging perfection. Tindihan po natin? Yan ay pagiging perfect. Walang, hindi pwede siya ay free from imperfection. Walang walang kabiguan, walang imperfection sa Diyos. Lahat, perfect. Kaya nilikha niya ang lahat, perfect. Okay? Kaya, yan ang pagiging omnipotence ng Panginoon. Isa yan sa mga kakayahan o katangian ng Diyos. Kaya, anuman ang ating sitwasyon, bakit ito itinuturo sa atin?
man ang ating mararanasan. Nakita ka man, experience ka man ng mga problema sa loob ng simbahan, kakatisuran, hindi yun ang titignan mo. Hindi, naparito ka sa church, makita mo yung perfection ng Diyos. Kasi nakikita natin, ngayon lang yan. Temporary lang. Diba? Yung imperfection ng tao, yung nakikita mo. Kapag yun ang nakikita mo sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa iyong pagsunod sa Panginoon, kapag yung kahinaan ng tao ang nakikita mo, yung kapalpakan, yung pangit ng programa, yung itsura ng simbahan ng nakikita mo, mali ka ng nakikita. Hindi na ako magsisimba kasi, di ba, dami ng toxic sa church. Baka ikaw na ang natotoxic. Kasi bakit? Bakit yan? Nakikita mo yung isang kapatid mo sa Panginoon, may problema, pero ba't nagpapatuloy? Ibig sabihin, may problema siya, pero ang nakikita niya, ang pananampalataya niya, tulungan siya ng Diyos. Pero ikaw, hindi ka dun sa kalagayan, nakikita mo yung problema ng kapatid mo sa Panginoon, pero ang effect sa'yo, ayoko nang magsimba. Ayoko nang maglingkod. Kasi ganito pala sa church. Ibang nakita mo. Siya may problemang hinaharap, pero nagpapatuloy. Ikaw, ang problema mo, yung problema niya, tumigil ka. Kita mo yung problema ng iba? Maraming ganyang karanasan. Maraming ganyang Kristiyano. Ang problema niya, yung problema ng kapatid niya. Bakit hindi mo problemahin yung problema mo? Di ba? Titignan mo yung muta ng iba. Ay, baka may muta ako. Mas malaki yung muta mo. Amen? Nakikita mo yung kapalpakan ng iba. Mas marami yung kapalpakan mo. Wala namang perfectong church. Walang perfectong pastor. Walang perfectong Kristiyano. Pero may perfectong Diyos. Amen! Kasi nasa imperfect world ka eh. Pero nasa iyo ang Panginoon, yun yung mahalaga. Kaya nga, omnipotent ka din. Ibig sabihin, makilala natin ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, may paghahadlang man, may stronghold man, magtiwala ka sa kakayahan ng Diyos. Kaya niyang alisin, kaya kanyang tulungan sa mga struggle mo sa buhay. Diba? Kasi, meron tayong suliranin, may struggle tayo sa buhay. Di ba lalapit ka dun sa mga taong, alam mong may kakayahang tulungan ka. Di ba po? Alam mo, hindi ka naman lalapit dun sa tao na, o kaibigan o kakilala na, alam mo na hindi makakatulong sa'yo eh. Siyempre, lalapit ka doon, kung meron kang struggle, kung meron kang pangangailangan, lalapit ka doon sa taong alam mong may kakayahang tulungan ka. Bakit pa hahanap ka ng tao na gano'n? Kung pwede ka namang dumirekta sa Diyos. At ang Diyos, ang gagamit ng tao para tulungan ka. Naintindihan ba natin yun? Madali lang naman yung intindi. Kaya nga ipinakikilala sa atin yung katangian ng Diyos. Kasi maraming mga Kristiyano, matagal lang mananampalataya. Pero, struggle pa din sila sa paglilingkod kasi hindi nila alam yung characteristic, yung kayang gawin ng Diyos. Kaya, kami naglingkod sa Panginoon, pioneer kami. Nakita ko, hindi madali ang magpastor, hindi madali mag-pioneer. Lalo na sa ating fellowship, walang support. Walang sahod ng pastor, walang support, walang allowance ang pastor. Talaga naman, hallelujah, mag-aayuno ka, mananalangin ka. Okay? Pero, nag-response kami sa tawag ng Diyos dahil alam naming makapangyarihan ng Diyos. Hindi niya kami pababayaan. Hindi niya kami iiwan. Tinubog lang kami ng aming pastor na mangaral, magbukas ng gawain. Nag-umpisa kami sa isang house church. Diyan lang kami. Sa isang linggo, isang beses lang kami nag-house church. Ano bang unang araw ng house church natin? Webes, di ba?
Webes. Yun lang, once a week. Pumupunta kami doon. Dahil nandun pa kami na under pa kami ng Project 6 doon. Nagda-drums pa ako, leader pa ako, assistant pa ako. Pero nagpupunta once a week. Hanggang sa nadagdagan yung mga house church, nagset ako ng evangelism, ng aral. Okay? Dahil hindi lalago ang Diyos kung wala ang kapangyarihan niya sa gawain. Ang nagpapalago, hindi ang pastor, hindi ang membro, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Pag ang church walang power, kaya nga sabi ni Paul, ang kaharian ng Diyos is not a matter of talk. It is a power of God. Sabi ni Paul, di ba? It is power of God unto the salvation to those who believe. Kaya sa ating ginagawa kay Jesus, ano ang bumuhay na magmuli sa Panginoong Hesus? Ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Holy Spirit na i-resurrect ang Panginoong Diyos. Kaya ang church na ito ay gawain ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos naririto. Sabi ng Panginoon, di ba? Diba? You are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bakit? Dahil makapangyarihan ng church. Okay? Binigyan niya tayo ng authority over all the powers of enemies. Sabi ni Apostle Paul, you are more than conqueror. Dahil yung kapangyarihan ng Diyos yung kumagawa sa atin. Higit ka pa sa mananagumpay, kapatid. Dahil bakit? Dahil nasa iyo ang Panginoon. Grabe, pag maintindihan mo yung sinasabi ni Paul, ni Apostle Paul, you are more than a conqueror. Hindi tayo dapat matakot, mag-alinlangan, hallelujah, na at magtiwala sa Panginoon. Amen? Kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag yun, natatandaan mo palagi yan, alam na alam mo yan sa iyong buhay. Kahit ano pa ang pagdaanan mo, God is all-powerful. Lagi siyang may sagot niya. Amen? Kaya anong sabi ng Jeremiah 32:17? Lord God, behold, Thou hast made the heavens and the earth by the great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Kaya sa taon na ito, walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa mga naglilingkod sa Diyos. Walang mahirap. Kaya nga sabi ng kanta, ang sarap maging Kristiyano kay sarap. Di ba? O ang galing, galing, galing ng aking Panginoon. O ang galing, galing, galing ng ating Diyos. O ang galing, galing, galing niya. Ang galing niyang talaga. Kay sarap maging Kristiyano, kay sarap. Bakit? Dahil ang Diyos, walang mahirap sa Kanya. Amen! Hindi ka ma-discuss. Mas mahirap ang buhay, hindi ka maglingkod sa Diyos. Mahirap ang buhay kapag, kapatid, hallelujah, malayo ka sa kalooban ng Diyos. Mahirap kasi yung espiritu mo, gutom yan. Once na ikaw ay ma-born again, wala, hindi totoo yung dati akong born again. Ano yun? Ano, pwede mo ba? Dati kang pinanganak, ngayon hindi na? Hindi totoo. Okay? Kapag ikaw ay mananampalataya, nanglamig ka, hindi ka nagsisimba, yung espiritu mo, hanapin yung salita ng yan ang dahilan kung bakit babalik at babalik ka sa church. Kasi kapag yung Holy Spirit umalis, okay, mamatay yung espiritu mo, hindi ka na, wala nang pagkakataon yan. Hindi nga. Once na ma-receive mo ang Holy Spirit, ma-receive mo si Jesus kasi, ang ginawa niya sa atin, ginawa niya tayong anak ng Diyos. Ginawa tayong pamilya niya, permanently. Yung Holy Spirit nanahan sa atin permanently. Okay? Naging anak tayo ng Diyos. Okay? Permanently. Yung anak mo, pwede mo bang
ko lang to, hanggang 30 years old ko lang tong anak. Hindi. Ang habang buhay. Pero sa langit daw, hindi, mahirap sagutin kasi. Sa langit, sabi ng mga theologian, sa langit, magkakapatid tayo sa Panginoon. Oh, mahirap sagutin yun eh. Diba? Kaya ang importante, si Lord na magsagot niyan, nasa langit na tayo. Ha? Kaya, there is nothing too hard for thee. Kaya ba't ang tandaan nyo yung verse na yan? Jeremiah 32:17. Some have tried to find a contradiction in God's omnipotence. May mga tao na kinukontra nila. Hinahanapan nila ng contradiction ng pagiging powerful ng Diyos. Kasi sinasabi nila, hindi raw omnipotent ang Diyos. Because it is stated that there are some things that He cannot do. Okay? May mga nagsasabi na hindi all-powerful ang Diyos. May nagsasabi na hindi siya omnipotent, God. Kasi bakit? Dahil may sinasabi sa Bible na hindi lahat ng bagay magagawa niya. Meron siyang mga bagay na hindi niya nagagawa. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba yung hindi kayang gawin ng Diyos? Ha? Ano? O Nanoy, magbigay ka nga isa, naantok ka na naman eh. Magpasting ka nga ng 40 days. Magbigay ka nga ng isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ha? Mag-isip ka nga. Ikaw, Jo, anong hindi kayang gawin ng Diyos? Sumira sa pangako niya? Okay? Sabi diyan, okay, some things that He cannot do, such to lie. Ang magsinungaling. Hindi daw kaya ng Diyos magsinungaling. Okay? Kaya hindi siya all-powerful. Kasi hindi niya kaya magsinungaling. Hindi niya rin kayang magkasala. Ay mas powerful pang tao. Ha? Oh. Hindi niya rin kayang i-deny ang sarili niya. To deny himself. And humorously. Na maging katatawanan. Okay? To make a rock so big that he cannot lift it. Okay? Hindi niya rin kaya. Sabi niya, gawa ng napakalaki, tapos hindi niya naman niya kayang buhatin. Marami daw, hindi kaya. Pero tandaan natin, this is not a limitation of His power. Hindi porket hindi nagagawa ng Diyos magsinungaling, magkasala, i-deny ang sarili niya. This is not limitation of His power, but a self-limitation of His will. Wala din? Hindi yung limitation ng kapangyarihan ng Diyos, kundi ng Kanyang kalooban. Kasi may self-will siya. Ayaw niyang magsinungaling eh. Kaya nga ang Diyos, hindi nagbabago. Naintindihan po natin? Oh, kagaya yung sinasabi ng serpent, di ba? Ng diablo, na yung bato, gawin mong tinapay. Hindi ibig sabihin na hindi niya ginawang bato yung tinapay, ay limited na yung power niya. Kasi ang gusto ng gawin ng kaaway, i-misuse ni Jesus yung power niya. Kundi, yun ay self-limitation of His will. Ayaw ko yung gawin. Hindi yan kalooban ng Diyos. Diba yan ang kararasan? Kaya maraming mananampalatayang bumabagsak. Kasi dinadaya tayo ng diablo pagdating sa kung ano yung kaya nating gawin. Pero tandaan natin, meron tayong self-limitation of will. Kapag alam mong hindi ang kalooban ng Diyos of limitation. Limit yan. Hindi ko yan dapat gawin. Pwede ko yan gawin. Pero, labag nga yan. Ayaw ko.
choice ang pinag-uusapan. Pwede niyang gawin. Tama ba? Pwede niyang gawin. Pero hindi niya ginagawa. Kagaya nung ginunaw niya ang tao, di ba? Narusahan niya ang tao sa pamagitan ng pagbaha. Pero sabi niya, pangako ko na hindi ko na yan gagawin, na kunin ang buhay ng tao, parusahan ng tao sa pamagitan ng baha. Kaya nga mayroong bahaghari, may rainbow. Palatandaan na pangako yan ng Diyos, magpakailanman. Kaya lang, sa huling ang araw, yung bolang apoy naman. hindi na ng tubig, pero apoy naman mula sa langit. Yun ang sa mga huling araw. Kaya mas matindi yun. Mas matindi. Pero hindi na yun sa mga anak ng Diyos. Amen? Hindi na yun. Ang tribulation, hindi na yan sa mga anak ng Diyos. Yung 7 mangkok ng puot ng Diyos, hindi na yan sa mga anak ng Diyos. Kapatid. So, hindi dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos, limitado na yung kapangyarihan, but a self-limitation of His will. God will not do what is contrary to His nature, nor what is contradiction in terms. Bakit gagawin ng Diyos? Hindi, sirain niya yung sarili niya. Hindi naman niya gagawin yun. Sirain ang sarili niya. Diyos nga siya eh. Amen? Hindi naman natin pwedeng at kayang sirain ng Diyos eh. Walang makagagawa niyan. Kaya nga sinabi doon sa Isaiah, na sinong makakakumpara, sinong makakaigit sa Kanya? Wala. God will not do what is contrary to His nature. Nature niyang pagiging omnipotent. Nor what is contradiction in terms. So letter A, the greatness of God's power, ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos is seen in His created works. Saan natin makikita ang kadakilaan, kawalang hanggang kapangyarihan ng Diyos? Saan makikita? Sa Kanyang mga ginawa. Tao. Pinakamagandang ginawa ng Diyos. Sabi diyan, how fearfully and wonderfully the human body is made. Galing. Pag-aralan mo ang human body, yung immune system lang. Yung kanyang choice, yung soul, yung spirit. Sabi niyan, how fearfully and wonderfully the human body is made. Tapos, di ba, abusuhin lang natin yung ating katawan? Di ba? Sasayangin lang natin yung ating katawan na yaan ay nilikha ng Diyos na perpekto. Isipin mo, we stand in awe before the omnipotent God. Kaya, hallelujah, His creative power is both immeasurable and incomprehensible, but beyond this, the eternal and unseen world. 2 Corinthians 4:18, the things which are seen are temporal, will pass away. But the things which are not seen, spiritual reality, are eternal. Hindi lang ang mundo ang reality, hindi lang ang mundo. Meron din ng Diyos. Meron ding tahanan ng Diyos. At itong tinitirhan natin, itong existence natin dito sa earth na ito, kapatid, kung ikukumpara mo sa bahay doon sa mundo na meron ng Diyos, ako, sabi nga gabuhangin lang yung meron tayo sa meron ng Diyos. Kaya sasabihin mo, diba, na tatalikod na ako sa Panginoon. Isipin mo kung gaano kalaki ang Diyos. Sabi nga ng Bible, tuntungan lang ng paya ng Diyos. Ang sanglibutan.
Ang kanyang nilikha, tungtungan lang ng paa ng Diyos. Nasa ilalim lang yan ng trono ng Diyos. Paano ka makakatalikod sa Diyos? Paano mo tatakasan ng Diyos? The church is alive. The church of God is alive. Amen. And 20 centuries later, and on the verge of the worldwide revival. Hanggang ngayon, buong mundo, mayroong worldwide revival. Isang araw, hallelujah, igagather ni Jesus ang divine church. Napakarami. Sabi niya, nakita ko, hindi mabilang na dami ng tao. Grabe. Diba? Makakita ka lang ng 50,000, 100,000, napakarami na. Yung billions. Igagather yan ng Panginoon. Hallelujah! Amen? Sa alapa, kita mo, napakadaming mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo. Kawawa yung maiiwan. Ay, kawawa ang maiiwan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang paiiwan. Diba? Sa church pa lang, naiiwan ka na. Sa camp pa lang, naiiwan ka na. Diba? Pinapractice mo ang naiiwan, ipinapractice mo ang wala palagi sa mga ina-award. Kaya tayo merong mga appreciation. Bakit tayong kasi yun nga demonstration na yan ng langit. Sa langit, may award Hallelujah! Kaya sanayin mo ang pangalan mo. Palaging kasama dyan. Mahirap pag naiwan. Alam mo tayo, mga anak ng Diyos, magdiriwang. Pero lahat ng maiiwan, magdurusa. Wala ka talagang kawala. Kasi sa tindi ngayon. Diba? Kahit nga si Kibuloy, nandun na sa ilalim ng lupa, natitrace pa yung pintig ng puso niya. Wala ka. Yung wala ka. Diba? Nagpabaksin pa tayo. Sabay, after na ilang taon, pwede naman pala walang vaccine. Ha? Kita mo ngayon yung mga AI, hindi lang yung mga AI, di ba? Yung pinapasok sa mga katawan. Liliit na. Hindi mo nga makita. Kaya merong isang Pastor Laszlo ba yun? Nakwentuhan. Sabi niya, ang Antikristo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa natin, sabi niya, alam niya. Dahil sa mga modern na kagamitan ngayon. Sabi niya, yung cellphone mo, alam niya lahat ng activity mo, mas ka natulog, bumangon, lahat. Alam na alam ng Antikristo. Sabi niya, wala tayong mapagtatago. Alam niya. Ganyan, mag-search ka nga lang, lagay mo gulong. Nakatagtag na yung Facebook mo ng gulong. Alam niya na. Sabi niya, tinakot pa siya. Lalo na yung inilagay na vaccine sa mga tao. Yun ay para matrace lahat. After 5 years, magiging zombie. 5 years na yun. Naalala niyo pa ba yun? 5 years. 3 years ka na, Jo? Kaya pala medyo nagbabago na. Kaya pala, may pagka-zombie na yung ugali natin minsan, no? Kasi ligilig natin manood lagi ng zombie. Naku, matay tayo dyan. Diba? Siga man lang mabuhay sa atin.
Sigaw mo lang walang vaccine. Kasi nanay din, wala. Sinatatlo kayo, hindi na ng vaccine. Hallelujah, patay tayo. Na? Kaya kasabi, Holy Spirit nang bahala. Yung iba, 5 vaccine pa. May booster ka pa. Si Nanoy, 4 yata itong turok eh. Ha? Pero, nandiyan naman yung Holy Spirit na sa atin na Holy Spirit. Hallelujah. Ba? Kaya, punin niya ang church. Okay? Merong worldwide revival. Ang 4, the resurrection of Jesus from the dead shows the power of God over the realm of death and the grave. Yun mo. Yung muling pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan, ang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Laban saan? Sa mundo ng mga kapatay. Mundo ng mga patay. Dahil may mundo ng mga patay. Yan ang impyerno. Ipinakikita lang ng resurrection ni Jesus Christ na higit doon ang kapangyarihan ng Diyos. Tinalo ni Jesus ang kamatayan. So means kung nasa atin ang Panginoong Hesus, napag-agumpayan natin ang kamatayan. Amen! Yung pagka-separate sa Diyos. Hallelujah! Kaya tayo na born again. Dahil tayo ay ni-reconcile, ni-redeem ng precious blood ni Jesus Christ. Tayo ay redeem. Kaya nga kanta, di ba? My Redeemer lives. Meron tayo binuhay na magmuli. Ni-revive tayo ng Diyos. Binuhay, binangon, inayos tayo through Jesus Christ. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, yan lang ang meron tayo eh. Ang pangalan ng Panginoon Jesus. Diba? Kaya ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Kaya kahit nasa panganib ka, ano man ang iyong karanasan, ano man ang sitwasyon ka, kalagayan ka, tumawag ka sa pangalan ni Jesus, maliligtas ka. Mababangga ka na, sasabihin mo, in Jesus' name! Maliligtas ka. Ililigtas ka ni Jesus. Hallelujah. Alangan naman na mag-Psalms 23 ka pa, palapit na yung sasakyan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, patay! In Jesus' name lang! Amen! Hallelujah. Kagaya yung pinagkwekwentuhan namin kagabi sa ipil, yung mga usog-usog. Nabati, nausog. Diba? Pero totoo yan kasi demonic activity yan eh. May ano yan, may curse yan eh. Okay? Pero sa mga anak ng Diyos, kapag yan ay magsabi ng ganyan, okay, rebukein mo. In Jesus' name, walang kapangyarihan. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan, ng authority over all the power of enemies. Even yung share ko last, YF, di ba? Naalala mo yung verse na yun. Di ba? Meron tayong authority over all the power. Kaya, hindi ka dapat matakot sa mga multo-multo. Dapat matakot. Rebukein mo. Familiar spirit. Okay? Kaya, yung resurrection ni Jesus. Together with Jesus, God has raised us up and seated us together with Him in heavenly places. Ephesians chapter 1, verse 19. And Ephesians chapter 2, verse 6. At panghuli, God is sovereign over angels, principalities, and powers, demon spirits, and Satan himself. Oh. God is sovereign. Mga anghel, powerful yan. Okay? Pwede yan mula dito sa Pilipinas, isang iglap, mag-teleport yan, nandun na yan sa Amerika.
kaya ng mga anghel yan. Nakapangyarihan sila. Sila ay mga spiritual being na powerful. Pero bakit yung mga anghel ng Diyos? Bakit hindi yan magpakita na lang dito sa mundo bigla lang? Kasi nagpapasakop sila sa sovereignty ng Diyos. May will din sila. Ngayon, itong mga diablo, hindi yan gagala-gala dito sa earth. Nandyan yan sila sa second heaven. Pag-aralan mo sa Bible school, mapag-aralan, spiritual warfare. Nasaan bang masasamang espiritu, mga demonyo? Nandyan yan sa second heaven. Pero, inaalaw din sila ng Diyos. Okay? Meron din silang kapangyarihan. Magawa, inalaw ng Diyos. Naalin, na mag-manifestation dito sa earth. Okay? Pwede yan magpunta sa mga tahanan natin. Kaya nga sabi, naparito yan para manira, magnakaw at pumatay. Pero yung mga may kalayaan na gawin yan, hindi pa yan mga worst na mga klase ng mga demonyo. Okay? Ang matitinding mga demonyo, mga worst na mga demonyo na talagang nakipaglaban talaga sa hukbo ng Diyos. Kay Michael, Archangel. Yung mga hindi na makontrol, nandun yan sa abyss, nakakulong yan. Nakakulong yan sila, may ginawa ang Diyos. Is kung tawagin, nakakulong yan, yung mga hindi makontrol, ayaw pakontrol ng mga klase ng mga diablo. At sa bago mag-final judgment, mag-second coming, one ang church, pakakawalan. Pag pinakawalan yan, nasa Bible, sa Revelation, pag pinakawalan yan, napakalibo-libong mga taong papatayin niya. Libo-libong mga tao. Sa unang pagkawala niya, libo-libong mga taong papatayin niya. Sipin mo. Inaalaw yun ng Diyos. Dahil bakit? Part yun. Yung sinabi ng Bible, naiwan ka eh. Hindi yung kahit ang sa Diyos, ayaw magpakontrol nun. Matitindi yan. Pag-aralan mo sa Bible School, pag-aralan mo kung sino si Mike Archangel, matinding anghel yan. General ng hukbo ng mga anghel yan. Hindi biro yan. Eh, pag nagdigmaan yan, ang Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2, eh, pag-aralan mo ang theology niya, millions of years ang pagitan niya. Ang totoo talaga, bago yung tayo, may naunang kinreate ang Diyos. Okay? At ayon sa pag-aaral sa mga scholar, yaan yung panahon ni Job. Pinakamatandang Bible sa Bible ay Job. Okay? Si Job ay nauna pa kay Adam and Eve. Kaya nga, di ko mababasahin mo, God created, di ba, sinabi doon na ang mundo ay void, walang hugis, walang lahat, madilim, means may nag-exist na. Kaya lang nawasak yan. Bakit? Nung nag-rebelde si Lucifer. Sa unang earth sila, nagdigmaan. Isipin mo ang mga immortal, maglaban yan sila. Immortal being. Yan ang panahon ni Job, yung mga dinosaurs. Yan. Totoo yan. Ang mga dragons, totoo yan. Nasa Bible yan. Pag-aralan mo yun sa theology, mamamangha ka talaga. Kaya dahil sa digmaan ng hukbo ng Diyos at mga nagrebelding demonyo, pinangunahan niya ni Lucifer, natalo sila. Hindi naman mananalo sa hukbo ng Diyos. Si Michael Archangel lang namuno. Kaya yung earth void, wasak. Wasak, walang forma. Bakit? Digmaan yan ng mga immortals. Doon natalong si Lucifer.
Talo siya. Ha? Genesis chapter 1. Pagdating ng Genesis chapter 2, doon makikita na void. Anong sinabi ng Panginoon? Magkaroon ng liwanag. Yan. Tama? Nag-umpisa siya niya uling lagyan ng design, ng color, lahat. Pagkatapos ng 6 na araw, pagkatapos ng 5 araw, huli niyang ginawa ang tao. Pangalawang digmaan. Hindi na laban ng immortal, kundi doon sa tao nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang tao. Kung mapapansin mo sa Genesis chapter, lumikha tayo ng lalaki at babae. Pag-aralan mong Genesis, talaga matinding pagkasaliksik. May una ng nilikha, lalaki at babae. Pero pagdating doon sa ibang chapter, lumikha tayo ng lalaki. Si Adan. Pero pagdating doon, di ba? Nakita ng Diyos, malungkot si Adan. Kaya kumuha ng babae. So means, bago si Adan, meron na talagang nauna. At yun yung panahon ni Job. Ngayon, nandiyan na si Adan, si Eva. Gustong mag-rebound ng Diablo. Ha? Kaya sabi ng Panginoon, immortal yung tao Hindi siya namamatay. Sabi ng Diyos sa tao, makakain mong lahat, maliban lang dito. Dahil ito ay palatandaan na may lumikha sa'yo. Gusto ng Diyos, i-test yung nilikha niya. Test. Kasi nauna na May nauna na Kung gagamitin ba ng tao, ni Adam and Eve, ang kanyang free will, ang kanyang choice, sundin ng Diyos. Pero, ano nangyari? Diba? Sinunod niya yung sinabi ng serpent. Pagdating kay Jesus, hindi siya limited in power. But, diba, hindi siya contradict sa nature. Kaya sa isang tao, si Adan, lahat kasala. Pero sa isang tao din, sa isang lalaki, lahat, sabi niya yan, lahat nakasumpong ng biyaya. May buhay. Pagdating kay Jesus, nagtagumpay ang Diyos. At magpakailanman. Kaya pagdating sa final judgment, lahat ng mga mananampalataya sa inyo, kasama natin ang Panginoon. Ang tanong, mauulit ba uli? Hindi na yun. Pahintulutan ng Diyos na maulit ng muli. Kaya makakapiling ng Diyos, magpakailanman sa langit. At lahat doon sa kaparusahan. Ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy, hindi nilikha para sa tao. Kaya lang, bakit mapunta ang kaluluwa? Naniwala ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Tama po. Nagamitin mo yung kalayaan mo, maglingkod sa Diyos. Kung iba, patigil-tigil sa palamig-lamig, huwag siya pukusan mo ikaw. Patuloy ka, Diyos bahala dyan. Hindi mo yan problemahin. Ikaw magpatuloy ka lang. Wala kang kapangyarihan dyan. Ang Lord may kapangyarihan. Amen? Kaya, God is sovereign over angels, principalities, and powers. Naintindihan ni Apostle Paul. Yan, demonic forces. Demon spirit and Satan himself. Kaya nga, di ba, doon sa lugar ng Gadara, di ba, magbaba ni Jesus Christ doon sa bangka, yung mga demonyo nanginginig sa takot, hahatulan mo na ba kami? Sabi niyo, kamay dyan. Diba? Alam ng mga demonyo, alam nila, ang demon spirit, mga principality, rulers, and powers, na meron na silang judgment. Ang hinihintay na lang, yun na lang hinihintay. Isa na lang. Ang kunin ni Jesus, ang church. Yun na lang po. Kapag nangyari yun,
Diyos. Unahin mo ang Diyos, kapatid. Ipaglaba ka, pagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka sa Panginoon. Yan na lang, gawin mo. Yun sinasabi ng Bible. Wala ka nang gagawin sa kaligtasan mo. Ginawa na ng Diyos lahat eh. Sabi ko na nga lang, di ba? Yung pumila ka para sa kalusugan mo sa buhay mo, daming requirements ng government eh. Pero sa eternal life, walang requirements. Ang kailangan lang ilagay mo yung tiwala mo kay Jesus. Yun lang. Di ba? Ang daming pila, pakahabang pila, daming requirements, daming mong pagdadaanan. Para lang maano yung buhay mo. Madugtungan yung buhay mo. Kawawa. Di ba? Yung nakaraan lang na stroke uli sa pangalawang pagkakataon yung uncle ko. Walang hospital tumatanggap. Isipin, pagpapasapasahan. Kung walang magmamalasakit, hindi ka makapasok sa ospital. Kung walang magmamalasakit, grabe. Isipin mo, nagtatabuyan ka ng mga government hospital. Nagtatabuyan ka. Grabe, walang tatanggap. Ikot-ikot. Yung tao, di ba, na-stroke na. So, kailangan niya ng emergency na paggamot, di ba? Hindi. Wala silang pakialam kahit mamatayan. Pag mamatayan sa kalsada, ano gagawin mo? Bombahin mo yung government hospital? Hindi mo pwedeng gawin yun eh. Tama po? Grabe. Doon ko na-realize. Grabe. Kaya, kailangan maglingkod tayo sa Diyos. Siya lang ang pwede nating lahat. Sabi nga ng Bible, siya lang ang pwede nating pagkatiwalaan. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart, with all your mind and soul and strength, and lean not in your own understanding. Kasi hindi mo pwedeng ipagkatiwala kahit pa may pera, kahit di ka tanggapin ng hospital. Totoo yan ang reality ng buhay. Tanggapin ka sa private. Magkano ang bill mo? Hindi ka pa nakakapasok. Kapatid, 20,000 agad. Gagaling ka sa bill eh. Gano a day? 7.5. Lumakas na ako, win na tayo. Diba? Tataas yung adrenaline mo sa bayaran eh. Yung private hospital, grabe. Lahat wala ka. Lahat ng health benefits wala ka. Kahit ID nga, wala ka. Di ba, Sterlina, mahalagang ID sa government, di ba? Kahit ID, wala. Ano mga ID mo? Wala. Wala kang PhilHealth, wala kang SSS, wala. Lahat wala. Sipin mo na lang yan. Di ba, Kins? Sa'yo maglingkod sa Panginoon. Walang hospital, tatanggap sa'yo. Si Jesus lang tatanggap sa'yo. Pagtiwala, Lord, tiwala ako sa'yo. Ayusin mong buhay ko, Lord. Transform mong buhay ko. Pangako ng Diyos. Anak, tiwala ka, maglingkod ka sa akin. Establish kong buhay mo. Pagpapalain kita, babaguhin kong buhay mo. Ayusin ko yan. Yung pagkakilala ng mga tao. Lahat ayusin ng Diyos. Kasi anak ka niya. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo, siya lang ang ating pwedeng pagkatiwalaan. Anytime, pag humingi tayo, hindi tayo tatanggihan ng Diyos. Tandaan natin yan. Tumayo na tayo.